So, mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po to our 365 Daily Devotion po. Excuse me po. At ngayong araw po, ang pag-uusapan po natin is patungkol po, ano ang pinaka kakatakot na nilalang sa Bible. So, sabi po dito sa concept po natin, ito po ay patungkol po sa cherubim po. A class of created spiritual being who among other things guarded the entrance of the Garden of Eden. So itong cherubim daw po, ginawa po ito ng ating Panginoon Diyos para po sila po yung magbantay po dun no, sa Garden of Eden po para yung mga tao po hindi po makabalik, which is po kasi ang mga tao po is makasalanan. Then nagsimula po ito kay Adan at saka kay Eva po nung pinalayas po sila ng ating Panginoon Diyos doon po sa Garden of Eden. Inutusan po ng ating Panginoon Diyos yung mga cherubim po na sila po yung magbantay na po ng Garden of Eden. So, tayo naman po dumako po sa ating Bible reading po. Ito may patatagpan sa Genesis chapter 3, verse 24. At ito po ang sabi po sa Tagalog, ang mga ito'y kamukha ng mga buhay na nilalang na ikita ko roon sa ilog ng Kebar. Ang bawat isa ay sabay-sabay na gumagalaw kung saan sila pupunta. So, yun po yung sinasabi po sa ating Bible verse po. Ngayon po tayo po dumako po sa ating teaching po. Una, the cherubim shows God's holiness. So, yun nga po yung sabi ko kanina, yung ating Panginoon Diyos po is ginawa po yung cherubim. Then, yung cherubim po, pinapakita niyo po kung gaano naka-holiness po ang ating Panginoon Diyos. Then, kung gaano po kabuti ang ating Panginoon Diyos po sa kanila. Then, sabi ko mga kanina, ang mga cherubim po ay sila po yung nagbabantay po dun po sa Garden of Eden po para bantayan po and para hindi po makapasok yung mga makasalanang tao po na tulad po natin. So, yun po yung pinakaunang tungkulin po ng mga cherubim, yung protektahan po yung Garden of Eden na ginawa po ng ating Panginoon Diyos. Then, pangalawang katanungan po, the cherubim shows God's judgment. So, yung cherubim daw po, pinapakita po ito yung ating Panginoon Diyos kung paano po siya humahatol po. Kasi yung ating Panginoon Diyos po is grabe po siya kapag siya po yung nag-judgment po sa ating po mga nilalang or sa mga nilalang po dito sa mundo ay babaw po. Kasi yung ating Panginoon Diyos po is napakabait niya po kung sa lahat po ng mga bagay po pagmahal po ang ating Panginoon Diyos. Pero kapag tayo po yung nagkasala, ang ating Panginoon Diyos po is magkakamuyan po tayo. Then, yung judgment po na karapat dapat po sa atin is ibibigay po ng ating Panginoon Diyos. So, pangatlong katanungan po, the cherubim shows God's glory. So, sa pamamagitan po ng cherubim po, pinapakita po kung gaano po nag-glory po yung ating Panginoon Diyos, kung gaano po siya kabait po sa atin. Kasi, minsan po ito po mga cherubim po, ito po pinapadala po ng ating Panginoon Diyos para po minsan po protektahan po tayo sa masasama. Then, ito pong cherubim po, nag-show po talaga siya ng glory po sa ating Panginoon Diyos. Ang mga cherubim po isa sa paggawa, likha po ng ating Panginoon Diyos, nakakaiba po sa atin. Sila po may mga 4 na kamay, din may 4 na pakpak po, at 4 na mukha po. So yung ganun po yung itsura po ng cherubim po, hindi po yung parang nakikita po natin na cute na mga cherubim, hindi po ganun. Ang cherubim po is, iyan po yung pinapangunahing bantay po ng ating Panginoon Diyos na nilikha niya po dito po. So, yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.